Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Nagtatakang mga kongresista sa naging reaksyon ng mga senador sa ayuda para sa Kaposang Kita o AKA program sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, kabilang pa si Senador Amy Marcos sa pumirma sa probisyon na kaugnay ng programa sa pambansang budget para sa taong 2024. Samantala, batay kay Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, wala pang kahit isang sentimo ng AKAP budget ang nagagastos dahil kasalukuyan pang binubuo ng DSWD ang mga panuntunan sa pagpapatupad ng AKAP program. Hataw Balita ngayon. Plano ni Presidential Sister at Senator Amy Marcos na magkaroon ng hiwalay na investigasyon ang Senado sa ayuda sa Kaposang Kita o AKA program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon kay Senator Marcos, malilihis lang ang issue kung tatalakayin ito sa pagdinig sa People's Initiative. Palaisipan din sa Senadora ang programa dahil kailanman hindi aniya ito natalakay sa budget hearing sa Senado. Si Senator Marcos ang dumipensa sa 2024 budget ng DSWD noong nakaraang taon na bilang chairperson ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development. Hataw Balita ngayon. Tinanggal na sa serbisyo ng pamunuan ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang 10 pulis na sangkot sa illegal na raid sa isang kondominium sa Parañaque noong Setyembre. Tinitirhan ng mga Chinese na nagtatrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGO ang naturang kondo. Ayon kay NCRPO Director General Jose Melencio Nartares Jr., nabalot ng anomalya ang naturang operasyon. Ang mga natanggal na pulis ay hindi pa nakatatanggap ng mga benepisyo. Hataw Balita ngayon. Walang plano si Vice President Sara Duterte na magsampa ng kaso laban kay dating Davao Senior Police Officer Arturo Las Cañas. Ito'y matapos siyang akusahan na utak umano ng Oplan Tokhang sa Davao City. Sa panayam kay BP Sara sa Malaysia, inulit lang nito ang panawagan sa dating pulis na mag-file ng kaso laban sa kanya kung talagang may ebidensya ito. Hataw Balita ngayon. Biniberipika na ng Department of Education ang impormasyon na nahak umano ang isa sa regional offices nito at nakompromiso ang data ng mga estudyante at guro. Ayon kay DepEd spokesperson Undersecretary Michael Poa, ipinag-utos na nila ang pagsasagawa ng diagnostics upang mabatid kung totoo ang sinasabing hacking incident. Hindi na nabanggit ang lokasyon ng concerned regional office. Nakikipag-ugnayan na rin ang kagawaran sa Department of Information and Communications Technology o DICT kaugnay ng bagay na ito. Hataw Balita ngayon. Inirekomenda ng Department of Justice o DOJ na sampahan ng mga kasong kriminal ang mga individual na may pananagutan sa paglubog ng MT Princess Empress sa Oriental Mindoro noong nakaraang February 28, 2023 na nagdulot ng malawakang oil spill. Ayon sa DOJ, napatunayan ng panel of prosecutors na ang may-ari ng MT Princess Empress ay nagsumite ng mga peking dokumento kasama ang construction certificate at affidavit of ownership. Kabilang sa mga kaso na pinasasampa ng DOJ ay multiple counts ng falsification of public documents by private individual, multiple use of falsified documents, at multiple counts of falsification of public or official documents. Hataw Balita ngayon. Isa ang naitalang nasawi habang nasa 52 ang sugatan sa pagbagsak ng balkonahe o ikalawang palapag ng simbahan sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayon sa mga otoridad, may kalumaan na ang ikalawang palapag na gawa sa kahoy at posibleng hindi nito kinaya ang bigat sa dami ng mga nagsisimba.
Patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon pero isa sa nakikitang dahilan sa pagbagsak nito ay dahil sa kalumaan at tagal ng materyales na kahoy. Hataw Balita ngayon. Nakalabas na sa ospital si United States Defense Secretary Lloyd Austin at nakadalo sa isang Ukraine-related virtual meeting kahapon, February 14. Ito ang ikalawang pagkakataon ngayong 2024 na naospital ang 70-year-old defense chief. Noong December, sumailalim ito sa surgery dahil sa prostate cancer. Nagdulot ito ng kontrobersiya matapos pumalyang ipaalam ang surgery sa White House maging kay US President Joe Biden. Hataw Balita ngayon. Naniniwala ang United Nations na posibleng maging massacre ang isang ground invasion ng Israel sa Rafah sa Gaza Strip. Nasa 1 milyong tao ang nanganganlong sa southern region ng Palestinian enclave. Ayon sa Israel, nais itong mapatalsik ang Hamas militants sa pinananagutan nitong pinagtataguan nito sa Rafah at mapalaya ang Israeli hostages. Dagdag pa nito, gumagawa na ito ng plano upang mailikas ang naiipit na Palestinian civilians. Nagtapos naman ng walang napagkasunduan ang pag-uusap ng Estados Unidos, Egypt, Israel at Gaza sa gitna ng umiigting na panawagang huwag ituloy ang planong Rafah Azot. Hataw Balita ngayon. Ayan, good morning Noel at Bert. Ayan, kamusta na kayo? Good morning dyan, amigo. At dito sa amin, tila maaraw lang kung titingnan. Pero ang temperature namin ay negative 14 degrees Celsius ngayon. At ramdam mo talaga din yung lamig. Sarap nga. Pero parang nabawasan na Good yung morning lamig kayo dyan, amigo Sherwin. Hello, Noel. Dito kasi sa lugar namin, nung nakaranas kami rito ng matinding pagbuhos ng ulan. 3 araw na sunod-sunod. Kaya nung kahapon nga, supposedly dapat ay sasalang ako pero talagang hindi kinaya. Na-stranded nga ako dahil from Abu Dhabi ako last ng Monday. Pupunta ako ng Dubai. Hindi na ako nakapasok ng Dubai that time. Dahil meron mga roads talagang mataas ang tubig. Dahil wala naman drainage dito, amigo Sherwin at Noel. Kaya yan ang isang malaking problema na dapat na mabigyan ng solusyon dito sa lugar dito namin. Dito sa UAE, yan ang naranasan namin itong nakaraang 3 araw, amigo. Oo, at isa sa mga malalaking balita ngayon dito sa ating bansa, ito nga ang tungkol sa issue ng AKAP o yung ayuda sa kapos ang kita na nais ni Senator Amy Marcos na magkaroon ng hiwalay na investigasyon tungkol dito sa issue na ito na posibleng magamit yung 5,000 na ibibigay ng DSWD para dito sa mga recipient nito na baka magamit dun sa pagpapapirma ng People's Initiative o yung PI, Noel at Bert. Oo nga, amigo, at nagiging tuloy-tuloy din ang usapin tungkol dyan. Pero hintayin din natin kung ano rin yung sagot din ni Senator Amy Marcos tungkol din dun sa inilabas ding dokumento, na isa pala siya din sa mga pumirma dyan sa programa na yan na nung mga nakaraan. Kaya yan, malaman din natin kung ano ba ang talagang nasa likod rin ng programa na yan, amigo. Yes, Noel at amigo. Then maganda naman tong issue, maganda naman tong programa na to. Kaya lang nagkakaroon tayo ng problema ng ganyan. So abangan natin kung ano yung mga kakalabasan nito, amigo at Noel. At hindi natin may aalis itong issue na ito dahil nga dito sa People's Initiative o yung sa pagpapapirma, bagamat ang alam natin dyan pansamantalang inihinto na yan na Noel at Bert. At hindi rin natin alam kung yan ba talaga ay intended para dyan sa, o gagamitin ba talaga yung pondo na yan para dyan sa yung mga pagpapapirma o sa People's Initiative. Pero hindi rin natin alam kung yan ba talaga ay pilit na ikinakabit lang at maigi nga na magkaroon talaga ng investigasyon tungkol din dyan sa programa na yan.
Siniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang suporta ng kanyang administrasyon sa maayos na kalidad ng edukasyon at sa mga programang makapagpapalakas sa research, makapagpapaganda sa kalidad ng edukasyon at mapanatili ang kultura ng mga Pilipino. Kabilang ito sa binanggit ni PBBM sa seremonya ng paggagawad ng Presidential Medal of Merit at parangal sa Outstanding Government Workers ng taong 2023. Kinilalari ng Pangulo ang mga individual at grupo na nagambag ng mga programa o inisyatibo na nagsilbing inspirasyon at nagpaangat sa buhay ng mga Pilipino. Maging ang mga taong kumilos sa panahon ng COVID-19 pandemic ay pinarangalan din sa nasabing aktibidad. Pakinggan po natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Be assured that this government continues to support every initiative to further strengthen our research and development environment, to enhance the country's quality of education, and to preserve our culture and our heritage. We recognize the accomplishments of the lead contact tracing team from the city government of Baguio. Major Benji Magalong is here to join us for these festivities. They have introduced an effective and efficient contact tracing system. Sumampa na sa 85 individual ang nasawi sa malawakang landslide sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Samantala, iniimbestigahan na rin ng Philippine National Police kung may pananagutan ang minahan na nag-ooperate sa lugar sa nangyaring pagguho. Si Lucel Luren, humahataw! Hataw Balita ngayon. Mahigit 8 araw na ang nakalilipas mula nang mangyari ang malawakang landslide sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Tuloy-tuloy ang search and retrieval operation ng lokal na pamahalaan hanggang sa mahanap ang lahat ng mga nawawala na nasa 38 pa. Sa huling tala, 85 na ang bilang ng mga nasawi sa landslide. Pero 6 sa mga ito ang mga parte na lang ng katawan. Kabilang sa mga nasawi ay 17 bangkay na hindi pa rin tukoy ang pagkakakilanlan. So, ang ginagawa po natin, our NBI-DBI, they have their parameters in conducting, and identifying our victims. Pero unang-una niyan is that the family members, kasi there are salient features yung ating mga victims that they have in their bodies. They have the jewelry, they have the tattoos. Dahil nasa state of decomposition na ang mga bangkay o nagsisimula ng mga moy at maagnas, minabuti ng lokal na pamahalaan na pansamantalang ilibing ang mga hindi pa rin nakikilala. Inabisuhan ang mga kaanak ng mga posibleng biktima ng landslide na pumunta sa St. Peter Funeral Homes Monte Vista o Funeral Homes Landa Mawab para matingnan at masuri kung kasama sa 17 unidentified cadavers ang kanilang mahal sa buhay na nawawala. Samantala, ayon sa Philippine National Police, iniimbestigahan na nila kung may pananagutan ang mining company sa nangyaring landslide. Ito ay kahit una nang sinabi ng Mines and Geosciences Bureau na walang kinalaman ang minahan na nag-ooperate sa lugar sa nangyaring sakuna. Mayroon na rin tayong deep and comprehensive investigation to be conducted dun sa sinabi nating Apex Mining for possible liability sa incident. Tuloy-tuloy naman ang tulong sa mga pamilyang nasa mga paaralan pa rin na nagsisilbing evacuation center. Gayunman, pinakakailangan nila ngayon ang mga permanenteng malilipatan dahil hindi na sila makakabalik pa sa dati nilang tahanan. Lucille Ren, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Sasampahan ang kaso ng Commission on Elections o COMELEC ang nasa 100,000 individual dahil sa election offense kaugnay ng multiple voter registration. Si Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita ngayon. Nasa 100,000 individual ang maharap sa kasong election offense sa oras na sampahan na ng kaso sa hukuman ng Commission on Elections o COMELEC. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, bahagi lamang ito na nasa halos kalahating milyong registrant na natuklasan ng komisyon noong 2023. Sa 500,000 double and multiple registrants batay sa assessment ng COMELEC, natuklasan na 100,000 dito ay sinadya. Ang pagpaparehistro ng higit sa isa ang nakikitang layunin ng mga gustong maging flying voter
na kinukonsidera na isang election offense ng komisyon. Ang kasong election offense ay aabot ng 1 hanggang 6 na taon ng pagkakakulong, pag-aalis ng karapatan sa pagboto at disqualification sa paghawak ng anumang public office. Binalaan naman ng komisyon ang sino mang individual na nagpaplanong gumawa nito. Samantala, ayon kay spokesperson Laudianco, umabot na sa 175,000 applications ang natanggap ng fall body sa ikalawang araw ng voter registration period para sa May 2025 midterm elections. Ang pagkaparehistro ay nasasakop hindi lamang ang new registrants kundi maging ang mag-a-apply for transfer. Ang pagkaparehistro ay nasasakop hindi lamang ang new registrants kundi maging ang mag-a-apply for transfer dahil sa pagbabago ng tinitirhan, deactivated sa anumang kadahilanan, change status, at correction sa entries at iba pa. Bukas ang pagkaparehistro alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, kung saan kasama maging ang Sabado at holiday na tatagal naman hanggang September 30 ngayong taon. Bukas ang pagkaparehistro alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, kung saan kasama maging ang Sabado at holiday na tatagal naman hanggang September 30 ngayong taon. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nagpaalalang muli ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na positibo pa rin sa paralytic shellfish poison o toxic red tide ang mga baybayin ng sa Lianga, Surigao del Sur at coastal waters sa Benito sa Surigao del Norte. Ayon sa ahensya, kailangang iwasan ang pagbili, pagbebenta at lalo na ng pagkain sa lahat ng uri ng shellfish at alamang na makukuha sa nasabing mga karagatan. Gayun din sa mga consumer sa rehiyon na walang red tide gaya ng Agusan del Norte, Agusan del Sur at Dinagat Islands, dapat ay maging mapanuri at tiyakin pa rin ang source kung sakaling bibili ng mga itinitindang shellfish sa kanilang palengke. Maaari namang kainin ng isda, pusit, hipon at alimango basta't tiyakin lamang na sariwa at tinanggalan ito ng lamang loob bago lutuin. Nakarating na sa Cairo, Egypt ang mga mediator para magkaroon ng ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas. Kabilang dito ang mga opisyal mula sa Israel, Egypt, Qatar at Estados Unidos at pag-uusapan ang mga negosasyon para sa pag-release ng mga hostages ng Hamas. Mula sa Calgary, Canada, may humahataw na balita si Imelda Andrada live. Hataw Balita Ngayon. Imelda, ano ang layunin ng mga mediator? Noel, inaasahang sentro ng pag-uusapan sa Egypt ay kung papaano mapatitigil ang bakbakan sa Gaza ng 6 na linggo at kung papaano mapakapagpalitan ng mga hostage ang Israel at Palestino. Una, ang nagbanta ang Israel na sasakupin nito ang Rafah sa timog ng Gaza kung saan nasa 1.5 milyong Palestino ang nakatira. Nitong Lunes, na-rescue ng militar ng Israel ang 2 hostage mula sa Rafah, ngunit sinabi ng health officials ng Gaza na nasa 74 ang nasawi sa raid. Nagbabala naman ang Egypt sa Israel na sususpindihin nito ang peace treaty nito kung sakaling nagkaroon ng pag-atake sa Rafah. Kasama sa usapan si CIA Director William J. Burns. Hinimok naman ito ni United States President Joe Biden na patuloy na mag-usap para may mapagkasunduan. Aniya, bagaman may plano ng nailatag, hindi pa rin ito nabuo. Unang nagkaroon ng ceasefire noong Nobyembre sa pamamagitan ng Qatar kung saan nagkaroon ng pagpapalit ng mga preso at hostage at nagbigay daan din upang makapasok ang humanitarian aid sa Gaza. Noel? Melda, dyan sa pag-uusap ba na yan, dadalo ba ang Israel o Hamas sa Egypt? Noel, hindi inaasahang dadalo ang Hamas sa mga negosasyon sa Cairo. Tinanggihan ni Prime Minister Netanyahu ang counter-offer noong nakaraang linggo. Noel? Alright, salamat sa update. Imelda Andrada mula sa Calgary, Canada. Hataw Balita Ngayon. Nagbabala ang ilang mga Western officials sa posibleng gawing pag-atake ng Russia sa mga kaalyado ng North Atlantic Treaty Organization o NATO sa mga hinaharap na taon. Ito ang humahataw na balita ni Cres Pugaban.
Hataw Balita ngayon. Binalaan ng Estonia's Foreign Intelligence Service ang mga kaalyado ng North Atlantic Treaty Organization o NATO sa posibleng pag-atake ng Russia sa Western allies nito, batay sa isang intelligence report noong Martes, February 13. Base sa naturang report, maaaring mag-set ng confrontation ang Russia sa NATO allies sa loob ng susunod na dekada, partikular na sa Eastern NATO flank. Dahil dito, nagpaplano na ang bansang Germany na magkaroon ng 4,800 combat-ready troop para sa taong 2027. Binatikos naman ni Estonian Military Officer Kaupo Rosin si United States Presidential Candidate Donald Trump sa statement niya na maaaring hindi niya susuportahan ang NATO allies kung hindi gagastos sila ng sapat para sa depensa kontra Russia. Chris Fugaban na humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Dinagsa ng maraming tao ang kakatapos lang na Lunar New Year holiday sa Kapitolyo ng Vietnam sa Hanoi. Samantala, bumaba naman ang bilang ng traffic accidents ayon sa mga otoridad kumpara noong nakaraang taon. Ito ang humahataw na balita ni Axis Salem. Hataw Balita ngayon. Nasa halos 7,300 tao na ang nangangailangan ng surgery sa unang 3 araw ng Lunar New Year holiday sa Hanoi, Vietnam. At nasa mahigit 3,000 emergency cases na may kaugnayan sa traffic accidents ang naitala sa loob ng itong araw na holiday. Ayon sa mga otoridad, mababa ang 10.7%. Ang bilang na ito ay kumpara noong Lunar New Year noong nakaraang taon kung saan mas marami ang naitalang motorbike accidents. Nagsari ng mga tao ang mga walking streets sa malaking syudad ng Ho Chi Minh. Wala namang naiulat na kaso ng food poisoning ayon sa Health Ministry na siyang karaniwang nangyayari sa tuwing festive season sa bansa. Ngunit 28 tao na ang naiulat na nasawi bunsod ng traffic accidents at mahigit 80 naman ang nasugatan ayon sa National Committee on Traffic Safety. Ngayong ikalawang araw ng holiday sa Vietnam noong February 11, 2024, nakapag-issue ang mga otoridad ng 7,846 traffic violation fines, kabilang dito ang drink driving violations na isa ding sanhi ng traffic-related death sa bansa. Talamak ang traffic accidents sa bansa kung saan mahigit 65 million ang registered na motorsiklo, nakatumbas ng halos 2/3 ng populasyon. Axis Salem, mahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Umiihip pa rin po sa ngayon ang northeast monsoon amihan dito po sa malaking bahagi ng Northern Luzon at habang sa natitirang bahagi naman po ng Luzon, Visayas and Mindanao, mainit at merong mga pulu-pulong ulan dahil naman sa easterlies o yung hangin po galing sa Pacific Ocean. Base naman po sa ating latest satellite animation, kung mapapansin po nila malinis ang ating kalangitan sa loob at paligid ng Philippine Area of Responsibility at wala tayong inaasahang bagyo or low pressure area na papasok hanggang sa weekend. Sa ngayon po, dahil hindi pa kalakasan ng amihan, ay wala naman tayong nakataas po na gale warning or babala sa matataas na mga pag-alon. Wala din tayong aasahan na sea travel suspensions in the coming days hanggang sa weekend po dahil hindi pa rin kalakasan ang nakikita natin bugso ng amihan. Gayunpaman, naaasahan pa rin po yung moderate to rough seas or minsang maalon na karagatan dito po sa silangang bahagi ng ating bansa over the Pacific Ocean at dito rin po sa may extreme northern Luzon, posibleng umabot sa 3.5 metrong taas ang mga pag-alon po ang posible. Nasa isang palapag po yan ng gusali, delikado yan sa mga small sea vessels at sa mga nangingisda. Ang araw ay sisikat 6:20 ng umaga at lulubog ito ganap na alas 6 ng gabi. Napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Matatapos na ngayong araw ang 3 buwang closed fishing season sa Visayan Sea na nagsimula noong November 15, 2023 hanggang February 15, 2024. Kaya simula bukas, maaari nang mangisda sa mga karagatan. Ipinatupad ang fishing ban upang makapagpahinga ang dagat at dumami ang mga isda.
Sa loob ng closed season, bawal hulihin ang mga isdang sardinas o tamban, hasa-hasa, lison, bulaw o alumahan at tulis na kabilang sa species ng sardinas at mackerel. Sakop sa fishing ban ang mga baybayin sa probinsya ng Masbate, Capiz, Iloilo, Cebu at Negros Occidental o mula Olotayan Island sa Capiz hanggang Danao River sa Negros Occidental. Ayon sa BFAR, ang buwan ng Nobyembre hanggang Pebrero ang panahon na dumadami o nanganganak ang mga ganitong uri ng isda. Ang Visayan Sea ang isa sa pinakamayamang karagatan sa bansa. Hataw Balita ngayon. Nagpulong ang mga punong ehekutibo sa mga healthcare professionals sa Pampanga upang talakayin ang mga estratehiya upang mapabuti ang pagpapatupad ng mga programa sa pampublikong kalusugan. Bagay ito ng panglulusad ng Pampanga United for Streamlining Health patungo sa Universal Healthcare na may temang Strengthening Primary Healthcare and Championing Local Health Governance. Idani Morar, humahataw! Hataw Balita ngayon. 21 alkalde ang lumagda sa isang Memorandum of Agreement o MOA kasama ang mga healthcare professional para sa pagpapatupad ng province-wide health system sa Pampanga. Nakapaloob sa MOA ang pagsasagawa ng isang karaniwang direksyon upang ang universal healthcare ay gumana para sa mga Kapampangan. Ayon kay UHC Provincial Focal Person Dr. Renele Tonggol, nakamit ng lalawigan ang 83% antas ng maturity ng local health system na ginawa itong numero 1 sa 7 lalawigan ng Central Luzon sa mga tuntunin ng functionality noong January 2024. Samantala, binigyan din ng pamahalaang panlalawigan ng aktibong partisipasyon ng mga lokal na ehekutibo ay magagarantiya ng pantay na pag-akses ng mga mahihirap na Kapampangan sa kalidad at abot kayang pangangalagang pangkalusugan na isinabata sa pamamagitan ng Republic Act No. 11223 o kilala bilang UHC Act of 2019. Nagpatupad din ng ordinansang sumusuporta sa UHC at inaprubahan ng 100 milyong piso bilang provincial health budget neto para sa taong 2024. Tuloy-tuloy din ang pagsasagawa ng Alagang Nanay Preventive Healthcare Program na nagbibigay ng libreng medical consultations at laboratory test para sa mga sakit sa puso, cancer, hypertension at diabetes. Samantala, inihayag naman ng Philippine Health Insurance Corporation na epektibo noong February 14, tataas ang case rate coverage neto sa 30%. Automatikong ipinatala ng batas ng UHC ang mga mamamayan sa National Health Insurance Program at pinalawak ang saklaw ng PhilHealth upang isama ang mga libreng medical consultation at mga pagsusuri sa laboratorio. Dani Monar, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Isinagawa ng Provincial Health Office ng pamahalaang panlalawigan ng Cagayan ang Basic Life Support Cardiopulmonary Resuscitation o CPR training sa mga empleyado ng Provincial Government of Cagayan sa Kapitolyo kahapon, February 14. Dinaluhan ang pagsasanay ng mahigit 50 empleyado ng Provincial Government ng Cagayan. Layo nito na maturuan ang mga empleyado sa life support at CPR na maaari nilang magamit upang makasagip ng buhay lalo na sa panahon ng sakuna. Nabigyan naman ng tig-isang first aid kit ng PHO sa bawat departamento ng Provincial Government na dumalo sa training upang may magamit agad sa anumang pagkakataon. Ang malaking Russian landing warship sa baybayin ng Crimea. Ayon sa military spy agency ng Ukraine, sa kanilang isinagawang operasyon, lumapag ang naval drone sa gilid ng daungan ng Russian warship na naging sanhi ng paglubog nito. Ito ang humahataw na balita ni Ann Gonzalez. Hataw Balita ngayon. Pinalubog ng Ukraine ang isang landing warship ng Russia sa baybayin ng Crimea noong Miyerkules, February 14. Ayon sa Kyiv Military Spy Agency at Armed Forces nito, dumapag sa gilid ng Russian warship ang naval drones na siyang naging sanhi ng paglubog nito. Nasa territorial na tubig ng Ukraine malapit sa Alupka ang landing ship ng Tsarkonikov nang patamaan ito ng Ukrainian Armed Forces at Defense Ministry's Intelligence Unit.
Ang resort town ng Alupka sa Black Sea ay nasa timugang bahagi ng Crimea na sinakop ng pwersa ng Ruso mula sa Ukraine noong 2014. Ayon pa sa GUR Military Intelligence, ang Russian warship na lumubog ay loaded ng mga armas dahil namalagian niya ang sasakyan ng 10 araw sa loading site na ginagamit ng Russian military. Walang agarang komento ang Moscow ukol dito, ngunit una nang ipinahayag ng Russian authorities na may pinabagsak silang 6 na drones sa Black Sea. Samantala, ipinahayag ng Netherlands na sumali na sila sa koalisyong militar na magbibigay sa Ukraine ng advanced drone technology at magpapalakas ng offensive na puwersa ng Ukraine laban sa Russia. Ann Gonzalez, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Magbababa ang Federal Reserve ng interest rates sa kabila ng tumataas na housing cost. Pero dahil sa inflation, kaunti lang ang ibabawas nila sa interest rates. Ito ang mahataw na balita ni James Bontuyan. Hataw Balita Ngayon. Sa nakaraang taon, umaasa na sana ang mga ekonomista at financial market na bababa na ang shelter costs. Ngunit nagulat ang marami nang tumaas ang housing cost sa buwan ng Enero ngayong taon. Ayon sa Chief Economist ng Santander Capital Markets na si Stephen Stanley, hindi man titigil pero babagal ang pagtaas ng housing costs. Dahil sa tumataas na demand para sa parehas ng mga luma at mga bagong bahay, tumaas ng 0.6% ang housing cost sa nakaraang buwan, isang malaking pagkakaiba mula sa 0.2% na itinaasa nakalipas na isang taon. Bunsod dito, magbababa pa rin ang Fed ng interest rates. Bukod dito, inaalala rin ng Fed ang inflation sa mga serbisyo, gasto sa healthcare at education na tumaas din sa buwan ng Enero. Kaya dahil sa matataas na presyo, hindi masyadong bababaan ng Fed ang mga interest rates. Ayon sa isang news conference, kasama ang Fed Chair na si Jerome Powell, hindi makatotohanan sa ngayon ang pagkakaroon ng interest rate cut sa darating na Marso. Kailangan para umano na tuloy-tuloy ang nakikitang magagandang datos para magkaroon ng cut. James Bontuyan, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Isang ekonomista sa New Zealand nagbabala na ang ekonomiya ng bansa ay hindi pa rin nakakawala sa inflation sa kabila ng positibong simula sa taong 2024. Malaki rin ang posibilidad na ang interest rates din ay tataas pa. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita Ngayon. Sa pagsisimula ng taong 2024, bumaba ang inflation rate ng New Zealand kung saan mula sa peak nito na 7.3% noong 2022, naging 4.7% na lamang. Kaya naman marami ang umaasa na mapupuksa ng New Zealand ang inflation. Ngunit isang independent economist ang nagsasabing ito ay kabaliktaran. Ayon kay Cameron Bagri, sa kabila ng pagbaba ng inflation rate sa pagsisimula ng taon, ang pagbaba nito ay napakabagal at mas nakakabahala lalo na sa Reserve Bank ng New Zealand. Sa kasalukuyan ng target ng Reserve Bank ay 1 to 3%. Ngunit ngayon ay nasa 4.7% at matagal na na-stock sa 2.8%. Sinabi ni Bagri na sa kasalukuyan ang New Zealand ay mayroong malakas na domestic inflation, mataas na unemployment rate, wage inflation at pag-asa ng mga tao na ang ekonomiya ng New Zealand ay makaka-bounce back sa taong 2024. Kung pagsasama-samahin ang mga ito, magiging dahilan para posibleng mag-isip ang RVNZ na itaas ang official cash rate o OCR sa mga susunod na buwan. Ang OCR ay ang interest rate na isiniset ng Reserve Bank ng New Zealand upang mabalanse ang economic activity at inflation. Ibig sabihin, kung itataas ng RBNZ ang interest rates, makakatulong ito sa pagpapababa ng inflation rate dahil mahihikayat nito na mag-save at huwag gumastos ang mga tao. Subalit ito na may magdudulot ng cost of living crisis lalo na sa mga may house mortgage at personal loan. Malaki ang magiging epekto nito lalo na sa kapwa natin Pilipino na nagbabalak bumili ng bahay dahil magiging less affordable na at sa mga makakakuha naman ng bahay ay magiging malaki ang kanilang monthly mortgage payments. Ang inflation sa isang bansa ay nakadepende pa rin sa maraming factor o sa kung paano ang gagawing pamamalakad ng gobyerno nito. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon.
Isang panibagong istorya ang inihanda ng KDR Music House at Wish 107.5 para sa ikalawang Wish Day concert ngayong 2024. Nagpahayag naman ng matinding excitement ang mga bibidang aktor dahil ito ang kanilang magiging unang pagkakataon na sasabak sa live acting sa harap ng maraming wishers. Ito ang humahataw na balita ni Gladys Tuwabi. Hataw Balita ngayon. Pag binili ko ba to? Are you open to have a date with me? Parang masyadong mabilis yung galawan. Sabi nga nila, ang buhay ay parang alon ng dagat. Minsan tahimik at payapa. At may pagkakataong hahampasin ka ng alon ng problema. Ngayong Biyernes, isang panibagong storya ang aantig sa ating mga puso sa Wish Day Tides. Iikot ang kwento nito sa pagharap sa mga hamon ng buhay at kung papaanong nagtitiis at nananaig ang pag-ibig. At upang bigyang buhay ang mga karakter sa storya, muling matutunghayan ang pag-arte ni Junjun Quintana at Mary Joy Apostol. At ang kaabang-abang ay ang pagsabak nila sa live acting sa unang pagkakataon. Yun ang natutuwa ako sa Wish Date na pinapakita nila palaging human stories. This time, I'm really looking forward to be able to perform in front of many people in Araneta Coliseum, and it's going to be my first time as an actor to perform, to have a live performance po. And kaabang-abang, masasabi ko na sana mas maging exciting for this particular episode. Yes, pero may kaba. Hindi nawala yung kaba ko kasi nga last ko yata na nag-live is high school ako. Oo, parang Cinderella pa ata yung pinortray ko nun. Pero ito talaga totoong live siya. So, ayun, I'm very excited. Kasama rin sa kukumpleto sa cast si Liniel Navidad at Iana Sumalpong, na first time ding mapapanood sa big screen ng Wish Date concert. Ibinahagi ng mga aktor bagaman kabado sila sa kanilang first time. Masaya at excited sila na mararanasan nila ito sa Wish Date na magaang kasama at katrabaho. When I first read the story, it was very interesting. One thing that came to mind is, wow, ang sakit. The ability of the character to overcome that or to make a resolution about the problems, it's actually amazing. And so far, the story is good, it's great. You really have to watch it. First of all, I am happy and I am honored to be here. First of all, I was, kinakabahan pa po ako sa una, pero at the same time, I'm excited and happy and thankful po. Aabangan din ang live performances ng OPM icon Joey Albert. Premier vocal group The Company. Up-and-coming singer Hacky. At 2023 P-Pop Indie Artist of the Year, SI. Tunghayan ang mga nakakadalang eksena at mga awiting inihanda ng OPM artist sa Wish Day Tides ngayong Biyernes, February 16 alas 7 sa The Big Dome. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon. Ito na ang hindi natin makalilimutan, ang pinakaabangan nating lahat. Noel, pwede bang bumate? Pwede! Ayun, narito ang pagbati ng ating kababayan.
Hello po, binabati ko po ang mga family ko sa Pilipinas, lalong-lalo na ang aking nanay na nasa Pangasinan, gayon din po ang mga kapatid ko sa Quezon City. Kumusta po kayo? Sana'y nasa mabuting kalagayan po kayong lahat at miss na miss ko na po kayo. Ingat palagi, bye! Ayan, at sa atin namang shout out, abangan daw nila ngayong umaga ang mga kapatid natin dyan sa lokal ng Lecheria, Calamba, Laguna. Ayan, shout out po sa inyo. Diyan sila Sis Gina Saturno, sila Sis Elsa Tusi at sila Brad Ed. Marami tayong mga kapatid dyan, ang mga suki natin sa Hataw Balita ngayon. Ayan, Noel at Bert, kayo naman. Oo nga, at marami talagang nag-aabang din dahil isa nga dyan sa Rainbow Lake, sila Brad Bert and Sis Hilda Mendoza. Araw-araw yan na nakasubaybay. Si Limadel and Abong Garcia, si Bebot and Hernan Galicia, kay Aileen and Jess Torres, ganoon din kay Grazil Lumabong, kay Nanay Nieves Yaya, kay Nanay Rosario Almasan, kay Brad Ding and Sis Evelyn Velasco, kay Lourdes Alegria, ganoon din kay Brad Eduardo Del Mundo dyan sa New York, kay Brad Dionisio Cornista at kay Brad Reggie Avila, at syempre sa aking mahal na asawang si Erwina at kay Juan at Joanne. Yan, Bert. Yun, siyempre, no, shout out sa lahat ng taga-subaybay ng Hataw Balita ngayon. At binabati ko at shout out sa Tansenko family, Sis Let, Brad Bot, Sis Levy, Sis Bel at Brad Albi. Hello, siyempre kay Apong Bading at kay Darang Aida dyan sa Magalang, Pampanga. Sa Kalipogi naman, no, si Mr. Adelardo at si Miss Josepina Cañada. Yun ang mga ating barkada rito sa Abu Dhabi. Shout out kay Sis Rosa, Brad Clip, Nanay Sally, Sis G, Nanay Manny, Sis Rain, Brad Ronnie, Sis Angela, Brad Bong, Sis Toby, Brad David, Brad Dan, Brad Ronnie, Sis Donna. At siyempre sa aking mahal na asawa kay Sis Tess at sa aking mga anak, Nico, Eileen, Shai Nando, sa aking nanay na nasa Pilipinas, nakamonitor din palagi yan, ano? 86 years old na, salamat sa Diyos sa lakas na ibinibigay sa kanya. At sa aking mga kapatid, kay Brother Dante, at sa aking mga pamangkin, si Kasey and Choco. Ayun, amigo Sherwin. Oo, ihabol ko lang si Louie Lepanya ng Nagcarlan, Laguna at si Emma Chikuhara ng Japan at ganoon din si Brad Boy Masungsong. Wala dyan sa Calamba kagabi at si Brad Jassy Mertalia. Ganoon din po sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Shoutout din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI. Day 14 na po tayo mamayang 7 p.m. Philippine time sa official MCGI social media accounts, kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity. Tuwing Lunes po yan, hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay naka-stream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 21, Talatang 21. Ang sumusunod sa katwiran at kagandahang loob, nakakasumpong ng buhay, katwiran at karangalan. At yan pong mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, 15 sa buwan ng Pebrero 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Thursday morning, February 15, 2024. Mula rito sa Edmonton, Alberta, Canada, ako po si Noel Poliarco. Ako naman si Bert Cerudo mula po dito sa Dubai, United Arab Emirates. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.